Mahigit 200 sa 10,000 flood control projects na ininspeksyon ng AFP at PNP ang nadiskubring pawang mga ghost project. Ayon sa AFP, nakitang hindi talaga nasimulan ng mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Patuloy naman ang pag-inspeksyon nila sa iba pang flood control projects. Sa kabuuan, nasa 30,000 proyekto ang ibinigay sa kanila ng ICI para inspeksyonin. Rest assured na we will be giving the complete report to ICI for them to facilitate and fast-track their investigation. These are the efforts, ito yung participation ng Armed Forces of the Philippines na binigyan tayo ng tasking kasi sa sobrang dami ng mga projects implemented, hindi kakayanin ng DPWH for even a mere inspection that if these projects are existing and not. Now, if there are particular projects that was inspected, I think all of these were submitted and further evaluation again by the DPWH. Handa umanong magpa-lifestyle check ang buong First Family. Tugon yan ng Malacanang sa isang ulat na ang distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang may pinakamalaking natanggap na allocable funds. Sinugot din ng Malacanang ang sinita ng Commission on Audit na may 14 na milyong pisong hindi pa nakokolektang gastos para sa foreign trips ng ilang ahensya. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga alegasyong maging sila ay sangkot sa korupsyon, handa raw kumasa sa lifestyle check sina Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos at ang buong First Family. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. Open po na? Open po, even before. Sagot ito ng palasyo sa lumabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na napunta sa distrito ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pinakamalaking parte ng tinatawag na allocable funds. Ang allocable funds ay pondong ibinibigay ng DPWH sa mga congressional districts at sa ulat, tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Batay sa PCIJ report, aabot sa humigit kumulang 15.8 billion pesos daw ang natanggap ng distrito ng Majority Leader mula 2023 hanggang 2025, habang ang ibang kongresista nasa 1 hanggang 10 billion pesos lamang ang nakuha. Meron pang ilan na walang nakuha. Mas malaki rin umano ang natanggap ng distrito ng Majority Leader kumpara sa ilang distritong mas malaki ang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabasa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumabas na ulat. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Marcos kaugnay ng ulat ng PCIJ. Sinagot din ni Undersecretary Castro ang issue ng pag-flag ng Commission on Audit sa 14 million pesos na hindi pa raw nakokolektang gastos para sa foreign trips ng iba't ibang ahensya. Paglilinaw ng palasyo, inabonohan muna ng Office of the President ang mga gastusin sa biyahe. Kaya ang mga ahensya pa nga raw ang may obligasyon na mag-remit sa kanila. Ayon sa report ng COA, hanggang December 31, 2024, may 14,403,827 pesos and 63 centavos na overdue receivables mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ginastos muna ng OP para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal na bumiyahe sa abroad. Ipinunto rin ng COA na malaking bahagi ng mga ito ay may 1 hanggang 2 taon nang di nababayaran. Nang tanungin kung bakit naantala ang bayad ng mga ahensya, sinabi ni Castro na may mga prosesong administratibo at auditing na kailangan sundin. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bukod sa DPWH, may proyekto rin sa LTO, ang SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa mga yan, pinuna ng Commission on Audit dahil sa mga kakulangan kahit bayad na.
Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang sa Land Transportation Office o LTO may proyekto ang SunWest Corporation na ayon mismo sa ahensya ay hindi nagagamit. Yan ang kanilang Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinunan ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito sa Department of Transportation na nakakasakop sa LTO. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest na pag-aari ni dating Ako Bicol Representative Saldi Co. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Pero ayon sa COA, bigo ang technical venture na tugunan ng technical requirements ng LTO na nakaapekto sa pagtakbo ng proyekto. Hindi raw iprinisinta sa isinagawang audit inspection ang ilang component ng proyekto gaya ng video analytics system, data analytics platform at reporting tool. Sabi ng COA, lugi ang gobyerno sa pagtanggap sa proyektong maraming kakulangan kahit bayad na. Ayon pa sa COA, hindi gaanong nagagamit ang ilang feature nito tulad ng video analytics system. Dagdag ng COA, dahil hindi maayos ang pag-review sa halaga ng kontrata, sobra ang naging presyo nito at ang bayad sa supplier sa halagang 26.99 million pesos. Inirekomenda ng COA sa LTO na singilin ng supplier sa mga pagkukulang nito at humingi ng refund para sa sobrang bayad. Sagot umano ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Pinuna rin ng COA ang hindi epektibong paggamit ng IT Training Hub at Road Safety Interactive Center sa LTO Central Office na nagkakahalaga pa naman ng halos tig-kalahating bilyong piso. Ayon sa LTO, proyekto rin ng SunWest ang mga ito. Isang 3-story building ang IT Training Hub kung saan gagawin ang mga training at seminar sa pamamagitan ng mobile devices. Pero sa ginawang inspeksyon ng COA, natuklasan na ginawang opisina ng Traffic Safety Division ang first floor ng gusali habang ginawa mga dorm rooms ang second at third floor bagaman binakante na sa ngayon maliban sa isang inookupa ng isang empleyado. Pinuna pa ang walang kaayusan sa mga kwarto at hindi ka nais-nais na amoy. Nakatambak lang umano sa record room ng IT Hub ang mga gamit para sa recording training materials tulad ng mga desktop computer, mikropono, audio mixer at headphones. Isang record room ang pansamantalang ginamit bilang bodega ng Traffic Safety Division. Pinayagan din ng LTO na gawing dormitoryo ng ilang empleyado ang training hub ng libre, sagot pa ng LTO ang kuryente at tubig. Wala namang bisita ang Road Safety Interactive Center ng puntahan ng COA. Wala ring guidelines sa paggamit nito at walang plano, programa o accomplishment report mula nang matapos ang 2023. Samang-ayon ng LTO sa rekomendasyon ng COA na maglatag ng guidelines sa paggamit ng Training Hub at Interactive Center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ipapasyal namin kayo sa isang lugar kung saan may libu-libong makukulay at nagagandang isda. Pero hindi ito sa aquarium park, kundi sa isang bahay lang sa Pampanga. At ang may-ari nito, umasensong buhay dahil sa pag-breed sa mga isdang kung tawagin ay betta fish. Ang mga bumibisita sa bahay ni Romel sa Angeles City sa Pampanga, nagkakaroon daw ng fish of mind. Ang bahagi kasing ito ng kanilang bahay, nagmistulang isang giant aquarium. Nakaka-relax pagmasdan ng libu-libong mga isda na may mahahabang palikpik at napakatingkad na mga kulay. Ang tawag sa mga isdang ito, betta fish. Yung mga betta fish po is napakaganda po ng mga kulay nila, talagang iba-iba. Kaya raw nawili si Ronel na mag-breed ng mga betta fish ay dahil napakadali daw nitong alagaan. Nabubuhay sila sa maliit lang na lagayan. Yung kanilang pagkain is napakatipid din po. At di gaya ng ibang mga isda na inaalagaan sa aquarium. Hindi nila kailangan ng aerator, yung parang tinatawag nating oxygen. Ang mga betta fish kasi, o betta splendens, kayang huminga ng atmospheric air o yung hangin na mula sa ibabaw ng tubig. Yan ay dahil sa kanilang tinatawag na labyrinth organ, isang espesyal na organ na matatagpuan sa kanilang ulo.
At maniwala kayo at hindi, ang libu-libong betta fish ni Ronel ngayon, nagsimula lang daw sa isang pares itong January. Dati ay bumili lang po ako ng 2 piraso na niregalo ko sa aking mga anak. And then yun, sinubukan ko silang i-breed. 4 months, lumaki po yung mga anak nila, umabot ng 500 pieces. Hindi pwede na pagsamahin lahat ng babae at lalaki. So, isang pair lang talaga yan. Yung unique lang kasi nito is yung lalaki yung nag-aalaga ng egg. Sa isang batch kasi magdepende din yan sa size ng female, no, na napoproduce ng egg. So siguro mga 100 to 300 eggs na sa isang batch. At ang maganda yung setup mo is malaki yung chance na mataas yung survival. Naisipan ko na magandang business yung betta fish, kaya nag-import na ako from Thailand. Bawat pares ng betta fish na ibibenta raw ni Ronel ng 350 pesos. Ngayon halos 20,000 pieces na betta fish na naibebenta kada 2 linggo. Kumita po ako ng malaki. Ang halos umabot ng 20,000 pesos up to 30,000 pesos yung kinita ko nung nag-start ako. Marami na po ako naipundar dahil sa pag-aalaga po ng mga betta fish. Nakabili po ako ng aking motor, nakapagpagawa na rin po ako ng bahay, fish na rin po ako ng office ko, nakabili ako ng halos 10 computer. Pero alam niyo ba, may isa pang tawag sa mga betta fish? Kuya Kim! Ano na? Ang mga betta fish ay kilala din sa tawag na Siamese fighting fish. Siamese dahil ang mga isdang ito ay unang dinomesticate mahigit 1,000 years na nakakaraan sa Thailand. Nang lumang pangalan ay Siam. At kaya naman fighting fish dahil ang mga lalaking betta fish, napaka-territorial. Kapag pinagsama-sama sila sa isang lalagyan, sila nag-aaway hanggang sa sila'y mamatay. Kaya pagpapasabong sa mga betta fish, ginawang libangan noong unang panahon sa Thailand. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikaan tayo para updated sa showbiz happenings. Mainit na sinulubong ng Pinoy fans si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Sa kanyang grand homecoming parade sa Maynila, kitang suporta ng kanyang pagbabalik bansa. Suot ang kanyang white stunning gown na perfect fit sa kanyang crown, ang atang beauty na tinaguriang pambansang manika. Love Is So Bad cast goes to Bulacan State University. Bilang bahagi ng kanilang The Paikot-Ikot Tour, game na nakisaya ang bida ng MMFF film na sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera na napuno ng kilig at hiyawan ang pagbisita ng tatlo. Mapapanood na sa December 25 ang Love Is So Bad na collab film ng GMA Pictures, Star Cinema at Regal Films. Kapuso It Girl Gabby Garcia is glowing on her 27th birthday. Sa kanyang birthday post, nag-iwan ng mensahe si Gabby sa kanyang younger self, telling her na proud siya sa mga na-survive niya for the past years na puno raw ng lessons, wins, and growth. Happy birthday, Gabby! Muli na namang kinilala ang mga programa at personalidad ng Kapuso Network sa Anak TV Seal Awards 2025. Kabilang dyan ang inyong 24 oras na gabi-gabing naghahatid ng mga napapanahon, totoo at maaasahang balita. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinili ng libu-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng GMA. 24 oras. At isa ang 24 oras sa mga binigyan ng Anak TV Seal Award. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yang ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at unang hirit. Gayon din ang Kapuso Mo Jessica Soho at mga programa mula sa GMA Public Affairs Group. Mga programa mula sa GMA Entertainment Group. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Sa GTV, 5 programa ang ginawaran ng pagkilala.
Dinomina rin ang Kapuso Show sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB Celebrity Collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayon din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. Ito lamang ay sumisimbolo na may ginagawa kaming mabuti para sa ating mga kabataan. For us to be chosen, it really means a lot. And it's, like I always say, it's an inspiration for us and a motivation to continue to do better. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin, hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno sa mga naulila ng OFW na nasawi sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Bibigyan din ng ayuda ang iba pang Pilipinong naapektuhan. Ang isa sa kanila, ikinwento ang pagligtas sa kanyang alaga. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Umiiyak na humihingi ng tulong ang OFW na si Nerissa Katubay habang karga-karga ang kanyang alagang bata sa Hong Kong. Kabababa lang nila ng mga oras na yun mula sa ika-23 palapag na isa sa mga nasusunog ng gusali sa Taipo District. Nakita ko na po yung apoy na nakita ko na yung gilid ng building namin is umaapoy na din. Yung tsinelas ko po na goma is alam ko sunog na sunog yung dumidikit na siya sa semento. Ano pinambalot mo sa kanya, Ading? Katalan lang po ang gamit. Umiiyak na yung baby. Oo, kasi nga po siguro paghigpit ko ng paghawak sa kanya. Nung pagbaba ko po dun sa 11, nagpahinga ng po humagot. Parang nawala na akong pag-asa namin kasi parang hindi ko na maabot yung ano ba. Yung baba, ground floor. Parang ang feeling ko bakit hindi natatapos yung hagdan. Ganitong tapang din ang ipinakita ng isa pang OFW na si Rodora Alcaraz nang iligtas din niya ang kanyang alagang bata. Sa tindi ng tinumong mga sugat, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa siya sa ospital. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang kinakasama na si Francis. Kachat pa lang daw niya si Rodora nung araw na mangyari ang sunog. Nung nadinig ko po yun, para po ako kinabahan, hindi ko na po alam yung gagawin. Malaya nga po, wala akong magawa. Ang ginawa ko po nung araw na po ngayon, nag-out na agad po ako ng 5 p.m. sa trabaho, tapos umuwi po sa amin. Nadatanan ko nga po yung inakot pamilya ko po, iyak na iyak, saka pa yung anak. Napakarap po na makikita mo yung anak ko pong iyak ng iyak, na hindi mo po alam yung papaliwanag. Sa ngayon, ay tila nabunutan na daw ng tinig si Francis na makachat ang asawa. Nabuwas-buwasan na po yung kabok at medyo nakatrabaho na po ng ayos. Sabi ng Konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong, natunto na ang lahat ng 72 OFW na naapektuhan ng sunog. Isa ang sinawing palad na nasawi, si Marian Esteban. Ayon sa kapatid ni Marian, ang employer nito ang nagbalita sa kanila sa nangyari. Nakalabas pa po sila ng bata at saka yung kapatid ko sa bahay nila. Natrap na lang po sila sa 9th floor. Galing sila ng 24th floor tapos na doon sa 9th floor nila natagpuan. Labis ang hinagpis at panghihinayang nila, lalo't matapos ang higit isang dekadang pag-OFW sa Lebanon at Hong Kong. Plano na raw ni Maria na manatili sa Pilipinas para makapiling ang 10 taong gulang na anak.
Ikakasal na rin sana si Marian sa kanyang partner sa December 27 at nang huling makausap ang kapatid noong Martes, pinag-uusapan na nga raw nila ang pagnenegosyo. Sabi niya, uuwi ako at mag-business na lang tayo dyan. Tayo ng grocery, tapos kainan. From the start, sir, OFW na talaga. Hindi siya nag-stay ng Pilipinas ng matagal. Opo. Oo. Lagi, lahat kaming kapatid niya, natulungan niya yan. Wala ring pagsigla ng hinagpis ang mga magulang ni Marian sa Jones Isabela na hindi nila nagawang ipagdiwang ang karawan ng kanyang ama kahapon dahil sa mapait na trahedya. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak kami at Pasko. Aan at takas tayo tinangan. Mas mabilis ko mga mayaw dati bang kayo nagpong. Tapos makita mimit ka rin. Dinawag ni bakit anak ni Bekain sa pwede mo makanbayag na. Pilipinas sa Hong Kong at binigyan ng paunang tulong. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Ang gobyerno naman ng Hong Kong magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker. Mahigit 750,000 pesos naman para sa mga nasugatan, habang mahigit 6 million pesos namang ibibigay sa pamilya ng mga namatay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Voluntaryong sumuko sa Pasig Regional Trial Court si Porac Mayor Jaime Capil para magpiyansa sa kasong graft kaugnay ng pogo sa kanyang bayan. Mahigit 600,000 piso ang ibinayad na piyansa ni Capil para sa 7 counts of graft. Ayon kay Capil, hindi siya nagtatago at magbabalik trabaho na rin sa munisipyo bukas. Itinakda ng korte ang arraignment at pre-trial sa kaso niya sa December 11. Noong Biyernes, nag-issue ang Pasig RTC ng arrest warrant kay Mayor Capil, pero bigo itong maisilbi ng otoridad sa kanyang bahay sa Porac, Pampanga. Ang kaso ay kaugnay ng umunoy koneksyon ng alkalde sa Lucky South 99, ang pinakamalaking pogo na ni-raid ng mga otoridad na nag-operate sa bayan ng Porac. Sinuyod ng MMDA ang ilang kalsada para maibsan ang bumibigat na Christmas rush traffic. Ilang iligal na nakaparada ang tinikitan at hinatak. Nakatutok si Oscar Oida. Papalapit na nga ng papalapit ang Pasko, pero ang hebigat na traffic na dala nito, dama na. Depende sa oras, bumper to bumper na ang daloy saan ka man magpunta. Kaya ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force lalo pang dumobol time sa pagbabantay sa gabal sa mga major roads na daraanan ng mga motorista sa kanilang mga kaliwat kanang Christmas lakad. Tulad na lang ng Sukat Road sa Parañaque, kung saan ilang illegally parked na sasakyan na naman ang inabutan. Nagkatikitan, nagkahatakan, tulad ng sasakyang ito sa isang talyer sa lugar. Sa bangketa na kasi mismo, kinukumpuni. Ang masaklap, nasa tapat pa naman ito ng pedestrian crossing. Sa may barangay San Dionisio naman, sakop pa rin ng Sukat Road. Sa may tulay pa mismo pumarada ang ilan, kaya nahatak din. Wala rin kawala ang ilang sasakyang ipinarada pa sa ilalim ng footbridge. Ang Sukat Road ay isang major artery ng Parañaque at South Metro. Kaya pag mabagal dito, automatic delayed na ang biyahe sa buong South. Apektado pati ang ating paliparan. Alam naman natin ang Paskong Pinoy, marami sa atin mga nasa ibang bansa, uuwi po yan. So yung transportation means such as yung mga airport natin, mahalaga po yan to ensure na hindi po magkakaroon ng traffic congestion para hindi rin po ma-delay ang ating mga kababayan who wishes to go out of the country or yung iba naman po from other countries coming home to Manila or to the Philippines. Ang Aurora Boulevard sa Pasay na isang mabuhay lane, bantay sarado rin sa mga enforcer ng MMDA. Kanina, ilan din ang natikitan sa lugar. May truck pang lumagpas sa bangketa ang nguso ang nahatak. Pati mga sagabal sa bangketa, kinumpiska. So, ang purpose po nito is to serve
as an alternate means na kung saan pag alam natin na hindi maiiwasan na magkakaroon ng traffic congestion sa mga major thoroughfares such as EDSA, Rojas Boulevard, andyan po ang Quezon Avenue. So itong mga mabuhay lanes, it will lessen the travel time ng ating mga kababayan. Di rin naman pinalagpas ng MMDA ang mga secondary roads tulad na lang ng Chino Ross Extension sa may Taguig. At di na lang sila basta nanikip, hinatakpan nila ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Sinita rin ng ilang establishmento na umabot na sa bangketa ang operasyon gaya ng isang car wash sa lugar. It's part of our responsibility and part of our jurisdiction na itong mga secondary roads dito po sa Maynila na maiayos po natin at malesen po natin yung mga obstructions. Nang balikan namin ngayong gabi, ilang sasakyan pa rin ang iligal na nakaparada sa bahagi ng Chino Ross Extension. Kabilang dyan ang truck na nagbababa ng kalakal at mga tricycle na nasa mismong no parking sign. Sa ibang bahagi naman ng Taguig, may mga jeep pang nakaparada sa magkabilang gilid. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Magallanes sa Makati pero wala umunong available para magpa-interview. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ng pahayag ng Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kinontra ng Office of the Solicitor General ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa komento nito sa korte, sinabi ng OSG na hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso o kontrobersya at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si de la Rosa. Sa mga bumabatikos kay de la Rosa, sinabi ni Senate President Tito Soto na maaari silang maghain ng ethics complaint sa Senado. Payo naman ni Senador Ping Lacson kay de la Rosa, kung wala itong balak sumuko, galingan na lamang raw ang pagtatago. Samantala, nagain din ang OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inareklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Matatandaang sa ilalim noon ni dating Solicitor General Menardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang-wala jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at de la Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG. Depende sa anyay political weather. Far from perfect man ang mga pinagdaanan sa kanyang 15 years sa showbiz, nananatiling dedicated sa kanyang craft si Asia's multimedia star Alden Richards. At sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated News interviews, nag-open si Alden tungkol sa kanyang biggest regrets at fears. Makichika kay Nelson Canlas. Alden Richards, welcome again and thank you for... Matindi ang emosyon sa muling pag-upo ni Alden Richards sa GMA Integrated News interviews. Nagse-celebrate ng 15 years in showbiz ang Asia's multimedia star at muli naming binalikan ang ilang mga emotional milestones ng kanyang karera. Lingid sa kaalaman ng marami, muntik na raw mag-quit sa showbiz si Alden. I'd like to consider that as a mild burnout already na hindi ko lang in-acknowledge. I just look at it na parang sabi ko, teka, parang saan na ba ako papunta talaga? And then I wanted to go back to school. Siyempre, yung dilemma, yung push and pull, when I reached the point of giving up, di ako nakakalimutan lagi ni Lord talaga to bring me back again to my feet. Napa-open din sa isa sa kanyang biggest fear in life, si Alden. Mas pressured ka? Yes, definitely. Because siyempre, it comes with age din siguro. Siguro my fear is I might grow old alone. Ngayon lang siya dumating. Minsan kasi wala talaga akong pakialam sa sarili ko eh. Mas kumbaga parang yung mga importante muna.
So, yun na, parang ngayon lang siya dumating actually sa akin. Just now, when I said it. That's my fear. I might grow old alone and I don't want that to happen. Sa buhay naman parang we all get what we deserve. You reap what you sow. Pagmamahal at pasasalamat, mas marami pang emosyonal na tagpo. I think that's my mission. Doon ako na-fuel to yung like whatever it is that I'm feeling, gusto ko nasi-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News Interviews Alden bukas, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And yes, it is confirmed or confirmed, engaged na si Kapuso actress Carla Abellana. Kinumpirma ni Carla ang good news sa GMA Integrated News. Kahapon, marami ang kinilig sa ipinost ni photo ni Carla kung saan suot niya ang isang singsing habang may ka-holding hands. Sa past interview, sinabi ni Carla na matagal na niyang kilala ang fiancé bago pa sila nagsimulang mag-date. Nabanggit din niya na mas gusto niyang maging private ang love life. Congratulations, Carla. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At mula sa lahat ng bumubuo ng 24 oras, taos-puso po ang aming pasasalamat sa paggawa ninyo sa amin ng Anak TV Seal Award. Maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa Top 10 Favorite Programs. Maraming salamat po, mga kapuso. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 23 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.